Isinuko na umano ng ilang pangunahing sospek sa isang kontrobersyal na kaso ang kanilang sarili sa mga otoridad, dala ng pangakong proteksyon kapalit ng buong pagsisiwalat ng katotohanan. Ayon sa mga investigador, may mga pahayag na ibinigay ang mga salarin na nag-uugnay umano sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang si Pangulong Oting Jr. sa mga iligal na aktibidad na matagal nang ibinubulgar ng ilang sektor. Sa gitna ng pagsuko ng mga salarin, umuugong na rin ang balitang may pangamba na raw ang Pangulo sa maaring isiwalat ng mga ito. Ayon sa mga source mula sa loob mismo ng investigasyon, ang mga impormasyong umano'y dala ng mga sumuko ay maaaring makapagpabago sa takbo ng kaso at maglantad ng mas malalim pang pagkakasangkot ng ilang kilalang personalidad sa pamahalaan. Mali namang itinanggi ng Malacanang ang mga paratang at nanindigang walang katotohanan ang mga ibinibintang sa Pangulo. Samantala, nananawagan ng publiko at ilang mambabatas na tiyakin ng mga ahensya ng batas ang kaligtasan ng mga testigo at ang integridad ng investigasyon. Nila, ito na ang pagkakataon upang lumitaw ang katotohanan at pananagutin ang sino mang lumabag sa batas, maging sino man sila. Patuloy naming tututukan ang kasong ito at ihahatid sa inyong pinakabagong ulat sa mga susunod na oras. At iyan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Alright. Now, ano ba yung title natin dito? Okay, ang title natin ay Garapalang Pang-aabuso and Mindanao Railway Project at iba pa. So, yan ang pag-uusapan natin. So, mga palangga, hindi ko napanood yung kanilang hearing na 10 hours dahil talaga naman walang kwenta, di ba? Fish and chips, Polymarty, wala naman talagang kwenta jam ang pinagsasabi ng mga Huwad Committee, kundi ang pagtripan ang mga Duterte at syempre, yan ay mga factors na ginagawa nila para nga ma-impeach si Inday Sara. So recently, I shared the videos na kumakalat na talagang na-educate pala itong mga Huwad Committee na ito at nanindigan nga si Attorney Zulaika Lopez na kung saan kinontempt ng mga jutang ginimes na pinapaliwanag niya. Actually, pinaliwanag sa kanila di ba? Na kung ano daw ba yung parang nalabag na batas ng Huwad Committee or kung ano ba yung ginagawa nilang panghihimasok. Tama ba o mali? At buti naman itong si Akop ay na-educate ng bonggang-bongga ni Attorney Lopez. So sinabi nga ni Attorney Lopez dun sa mga trending video which is pagkalatin natin na sinasabi niya ang principle of separation of powers is violated when one branch of government unduly encroaches in the domain of another. Sabi pa niya dito, jurisprudence provides that there are only two ways to violate the subject principle, sabi niya, namely by impermissible interference with another department performance and by assumption of another's department. Kitang-kita naman ninyo na itong Huwad Committee o ang House of Crooks, mga palangga, ay hindi nila alam ang ibig sabihin ng separation of powers ng judicial, executive, and legislative. Okay? Dahil gusto nilang maging auditor. Diba? Kaya ipiniliwanag doon na binabiolate, doon based sa binasa natin, na binabiolate ng isang sangay ng pamahalaan, katulad ng Congress, yung pangingialam nila sa trabaho ng Commission on Audit. Kumbaga, sinasaklawan nila o take over nila ayon sa Constitution nga, o nabanggit niya, ayon sa jurisprudence. Kasi mga palangga, piniliwanag niya dito, ano sabi niya? There are only two ways to violate the subject, So sinasabi niya na mayroong dalawang way, okay, para labagin itong mga principles na ito, itong batas na ito, kasi sabi niya nga dito, hindi ito inaalaw ng ating batas, di ba? Ang panghihimasok ng
isang departamento ng ahensya ng gobyerno at pag-take over or pag-agaw niya ng trabaho. Kung gusto pala na mag-commission ng audit, di sige, di ba? Mag-commission ng audit sila, lumipat na sila lahat doon, gusto nila pala maging auditor. So we all know the purpose of this ay what? Ay talagang makahanap ng butas para i-impeach si Inday Sara. At syempre, yung mga Duterte ay kanilang ipapasama sa media and everything. Sabi pa nga ni Atty. Lopez, here, sabi niya, it is clear that subpoena, kasi sinupinahan sila, di ba? Na i-present itong mga documents na hindi pa final. Kumbaga, under investigation kung tama yung mga figures na pag-usapan natin the other day. Sabi niya, here, it is clear that subpoena was not issued in aid of legislation and thus exceeds the legislation power of inquiry. Sabi niya, and its issuance impermissibly interferes with the exclusive functions of the Commission on Audit and infringes upon the independence of the Commission. Sabi niya dito. So sinasabi niya palangga na malinaw pa sa sikat ng araw na talagang hindi itong WAD committee o TUWAD committee na to, hindi sila nag-issue ng subpoena para sa in aid of freak jutang genimis na legislation na yan. Diba? Kasi hindi na nila kapangyarihan again ang mag-audit. Ang kapangyarihan lang nila, ang trabaho nila at mag-inquire. Diba? Hindi yung sila ang mag-audit lahat-lahat. Sabi ko nga dapat nasa commission on audit sila. So ibig sabihin ay nilabag nila, binayolate nila ang batas sa pamamagitan ng pag-ako o pag-agaw ng trabaho ng Commission on Audit, mga palangga. Sabi pa nga dito, first, Congress has no power to participate or otherwise take part in any audit process. Kaya nga, wala ngang kapangyarihan para mag-audit-audit yung mga buwakan ng inang yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, in the past, vlogs natin na kung gusto pala nila ng i-audit lahat ng mga confidential funds na ito at gusto nila maging commission on mga auditor sila, dapat bakit hindi nila i-audit pati yung kay Bangag? 'Di ba? Kasi mga palangga, sinasabi nga ni Atty. Lopez na yung mga impormasyon na hinihingi nila ay hindi pa nga final. 'Di ba? Hindi pa ito final. Kaya yung sabi niya, obtaining information and pending audit clearly does not serve as legislative purpose of drafting and remedying legislation. Ayun na nga, yung pagkuha ng mga information na yon in a pending audit na sa kasulukuyang ino-audit pa, ay hindi ito, sabi niya dito, ay hindi ito nag-serve na function ng legislature, ng legislative o yung TUWAD committee na yon, mga palangga. Sabi pa niya dito, the audit decisions which the committee seeks to obtain are in cases still pending. Ayun na nga, adjudication and therefore not final, not conclusive, and cannot be used as a fair, accurate, and or intelligent basis. So mga katuwid, mga palangga, yung sinasabi niya dito, yung mga ino-audit o yung mga decisions in terms of auditing documents na yan, hindi pa nga hindi pa final. Okay? Hindi pa final. Paulit-ulit na yung sinasabi at hindi pwede maging reference or batayan, di ba? Para yun ay maging what? Para maging what? Basihan nila para si Inday, ilitisin nila dyan sa Kongreso, di ba? Hindi yun fair kasi hindi pa nga final, mga palangga. Kaya nga, ang ginagawa nitong mga hinayupak na to, you know that already. Paulit-ulit na si Inday Sara ay nag-neck-knock ng 125 million confidential funds na paulit-ulit since 2023 pa lang. Yan ang unang kinabog nila kasi planado talaga itong mga ganitong klaseng galawan. Recently, nagpa-interview si Bangag, si Martin Romualdez. Di ba? I think, ewan ko saan yung hayop na yon, na sinasabi niya na, di ba, hindi umattend si Inday Sara ng mga hearing nila dahil sabi nga ni Inday Sara, hindi nga ang ginagawa nila ay hindi naman in aid of legislation, kundi in what? Sabi niyo nga, in aid of persecution and prosecution, lahat na lang, persecute tayo lahat. So ngayon, sinabi ni Attorney Lopez,
Sabi niya, COA has already published its annual audit reports for fiscal year 2022 and 2023, where are specifically intended to aid the executive and legislative departments in crafting responsive laws and regulations. Yun ang sinasabi niya na nag-present na ang COA, yan, nag-publish na. Okay? Nagpaskil na o naglatala na ng kanilang yearly audit. Di ba? Nabanggit, fiscal year 22, 2023, di ba? Doon sa mga particular issue na gusto nilang malaman ng mga HUAD committee. Doon sa mga pinaskill pinaskill, ano tawag doon? Pinublish. Okay? Nitong paskill sa internet or sa website. Ganun din yun, di ba? Tagalog doon is paskill. So mga palangga, na yun dapat nandoon na. So bakit uusigin pa ang Office of the Vice President? Di ba? Kasi yung mga nabanggit ni Attorney Lopez, mga palangga, nandoon na na-publicize, ginawa na ng Commission on Audit eh. Okay? So ginagawa talaga nila ay dikdikin ito si Inday Sara. Sabi nga niya dito siya that VP still has yet to account how she spent the said funds in 2023 that she is not off the hook yet. This is not related to any legislative purpose. There is no congressional power to expose for the sake exposure. Mga palangga, hindi pa nga tapos, di ba? Hindi pa, nakapending pa eh. Sa madaling salita, mga kababayan, ang ginagawa talaga nitong mga hinayupak na ito ay what? Alam nyo na. Diba? Ma-impeach si Sara. Ito yung kanilang gamiting grounds para ma-impeach si Sara. Kasi, sabi niya nga dito, determination of whether the utilization of the funds complied with audit guidelines fall in the exclusive mandate of the Commission on Audit. Kaya, ang pagpapaliwanag kung paano ginastos itong budget, itong pondo na ito ay hindi trabaho ng Kongreso, kundi ng Commission on Audit, mga palangga. So ngayon, ang ibig sabihin talaga, mga kababayan, talagang pinupush ni Romualdez, ni Tambaloslos, ni Bangag, ni Zatanas, na ito ay i-highlight dyan sa Kongreso na yon kasi nga gagamitin nila sa impeachment proceeding, para magkaroon sila ng grounds ng impeachment para kay laban kay Inday Sara. Tangina, no? Nakakagalit. Nakakagalit talaga itong mga hayop na to, mga palangga. Kasi, pinapaliwanag ni Attorney Lopez na magkahiwalay. Ito yung reason kung bakit, itong mga ginagawa nyo sa hearing na ito ay political, politically motivated. At ito ay talagang pinlano ng mga bangag, pinlano nila lahat na gawin ito kay Inday Sara. Kasi naipaliwanag naman niya. 'Di ba? Sabi nga dito ni Attorney Lopez, constitutional framers envision the COA as a dynamic, effective, efficient, and independent watchdog of the government for the reason conferred upon its broad and extensive powers. So, yun na nga, ang sumulat ng mga batas na yan o ating mga framers, constitutional framers, ay itinalaga o binuo yung Commission on Audit na yan para sila ang magtingin ng mga pinagnanakaw ng mga politiko katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Bangag, katulad ni Robles, nakawatan ng putang inang yan, katulad ni Saldico, nakawatan niyang putang inang yan, yung mga hayop na yan. Yan ang salot sa lipunang ito na deny to death sila na hindi daw kakawatan yung mga yan, pero kitang-kita kung paano nila nilalapastangan ang ating bayan, kung paano nila nilapastangan, kung paano nila inuubos ang kaba ng bayan sa pamamagitan ng mga kaudyotahan nilang ayu-ayuda. Diba? Ayu-ayuda, ginagamit. Mamaya pag-uusapan natin yung ayuda na yan. Pero ang totoo, ang kanilang mga kickback, lahat ng mga demonyo sa Bangag administration ay walang humpay ang pagnanakaw. At yan si Inday Sara ngayon ang kanilang tinutuligsa sa 125 million na yan.
pero ang kanilang mga yung ibang mga departamento at mismo ang kanilang mga departamento, which is hindi naman nila gagawin na i-audit nila or anuhin nila, di ba? Aaminin nila sa taong bayan na sila ay ginagamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan ng kanilang pwesto para sakalin ang what? Ang inyong mga anak, para sakalin ang inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? So yun mga palangga. Binaliwanag na, okay? Pinapaliwanag na ng mabuti sa kanila ng isang abogado na si Attorney Zolaika Lopez na, Diyos ko, kaya silang lunukin lahat. Ay, maganda pa at na makikita mo talaga na matalino at alam niya yung sinasabi niya. Pero dahil hindi nila kaya ang pangmatalinuhan na pagpapaliwanag o matalinuhang pag-uusap, kaya kinontempt nila si Attorney Lopez sa pamamagitan nitong si Franz Caso na convicted. Okay? Convicted na children abductor. Katulad ni Lisa, 'di ba? Extractor, kidnapping. So pare-pareho yang mga yan. So malinaw na nilabag nila based doon sa mga hindi lang based sa statement ni Attorney Lopez, sa pamamagitan ng ating batas. Simple lang yan, kahit di tayo mga abogado, pag binasa mo yan, maiintindihan mo na nilabag nila ang separation of powers ng tatlong branches of government, executive, legislative, and judicial. Diba? So dito pinapaliwanag na ng maganda at matinong abogada na kayong mga huwad committee, wala kayong alam. Kayo ay mga mangmang. Hindi nyo dapat pinakekialaman ang trabaho ng Commission on Audit. Yan po mga kababayan. At ngayon, ito nga, nagdadadakdak itong si yung inayupak na na yan, na Martin Romualdez na yan, na tawag dito, na si Inday Sara daw kailangan umattend na ng Senate ng congressional hearing. 'Di ba? Magpaliwanag na lang daw siya. Lumabas na rin sa bunganga niya na ito ay initiative ni Tambalus Lusto para sirain si Inday Sara. Ang kapal ng buwaka ng inang yan. Nung panahon, 'di ba, nung kailangan nila silang mga Duterte, at talagang pinupuntahan pa nila sa Davao at bilib na bilib daw sila sa mga Duterte dahil maganda ang mga ginagawa ng Pangulong Duterte. So ngayon, nang napagbigyan sila at ito si Inday ay nakatulong, malaking tulong sa kanila, tayong lahat, at nabudol talaga yun tayo ng bonggang-bongga. Anong ginawa nila? Recently, na-interview si Inday na nasasaktan siya dahil yung Mindanao Railway project, mga palangga, ayun nga, hindi nga binabudgetan ng gobyerno di Bangag. Kasi, mga palangga, sabi ko nga, politically motivated lahat yan ang hindi pagtuloy sa mga magagandang proyekto, mga kababayan, sa mga magagandang proyekto galing sa dating administrasyon, which is Pangulong Duterte. Imagine mo bago tayo magtuloy-tuloy, mga palangga, mga kababayan. Okay. Ito. Samantala, okay, di ba? Ang kailangan lang ng budget ng ito sabi dito. Ayaw nilang budgetan ang Mindanao Rail Transit, pero ang ayuda, yung AKAP, lahat ng mga kaletsyahan na yan, okay, na ginagamit nila, yung mga AKAP-AKAP na yan, mga tupad na yan, sabi ko nga, dapat isang ahensya na lang yan, DSW kung DSWD. Pinondohan nila ito, 591.8 billion. Set aside, this was August 14 article, 591.8 billion set aside for ayuda programs in proposed 2025 budget. So imagine mo, halos 600 billion. Okay? Ang pinondo nila dito sa mga ayuda-ayuda na yan. Hindi natin babasahin yung article. Samantala, mga kapalangga, okay, 6 days ago, ay nagsalita dyan si JB Ercito na
ipinapanukala niya na humihingi siya na ponduhan, good for you, JBRs ito, na ponduhan itong mga railway projects na ito. Actually, wala pang 600 billion yung hinihingi dito kasi sinabi dito sa article na ito, na under the 2025 NEP, okay? Or National Expenditure Program. Okay. Ang hinihingi lang nila for 2025 is 180.89. Imagine nyo ulitin natin. Under the 2025 NEP, okay, ang DOTR ay humihingi ng 180 billion budget for 2025, higher by 144.35% compared to the current year's allocation. Yun ang sabi ni Bautista. Okay, I will focus dito sa 180 billion. Okay, doon lang tayo sa pinaka-basic, mga palangga. Ang hinihingi, paano 180? Sabihin mo na 200 billion. Pero ang pinondo ng Bangag administration na yon, ang gusto nilang ibigay sa ayuda ay almost 600 billion. Kaya masama ang loob ni Inday Sara nating lahat. Kasi ito yung pinangako ni Bangag na build. Yung programa ni Pangulong Duterte na build at ipagpapatuloy ni Bangag ay isa lamang panggagancho, pangbubudol sa ating lahat na mga mamamayan. Kaya nila ito pinatigil, mga palangga. Dahil what? Again, personal na galit ni Lisa Tanas, ni Bangag, lahat yung mga hayop na yan, si Tambaluslos sa mga Duterte, kasi nga naman, pag itinuloy nila ang proyekto ni Pangulong Duterte, mga kababayan, syempre, malaalala ng taong bayan na yan, nag-initiate niyan, ay the Duterte administration. Di ba? Kung dati sinasabi ko sa inyo na si Lisa Tanas ay vindictive narcissist. Ito ang tawag dito ay vindictive politics. Paghihiganti ng hinayupak. Ba't naman sila maghihiganti? Tinulungan na nga sila Kasi ganito kawalang utang na loob. Ang bangag na pamilyang ito, Araneta Romualdez Marcos, mga manggagamit. Kaya sila walang pakialam. Yung hindi nila pagbigay ng paglaan ng budget na yan. Kasi nga, kung tama ako, yung proyekto na yan ay nakipag-usap sila sa China. May mga investors doon na supposedly, panahon pa yan ni Pangulong Duterte, may mga investors na magpupunto dyan. Kasi na yan nabusisi na yan, yung proyekto na yan. So, it's just a matter of, mag-close deal na lang, di ba? I-seal na lang yung, ang tawag dito, ang pag-uusap ng mga investors. And of course, di ba? Since nga hindi natuloy, dahil alam nyo na ang ginawa ni Bangag Jr., imbis na makipagkaibigan sa lahat ng bansa, nagsiga-sigaan siya na kailangan, anuhin na natin, di ba? Yung China, kung kailangan natin tumawid sa Rubicon River, mga ganong kapotahan ni Bangag. Kaya yun, hindi natuloy yung mga investors doon from China. Kaya sabi ko nga sa inyo, itong mga ginagawa nila ay paghihiganti ito. Kaya naman, gusto nilang putulin lahat ng mga magagandang proyekto ng Pangulong Duterte. Saan kumuha ng pattern dito si Bangag? This is very yellow. This is very Kultong Dilaw. This is very Lisa Smugs. And very Marcos, very Araneta. Ito di ba yung kinagagalit ninyo? Tayo mga nabudol na mga loyalista. Di ba? But we're not loyalists for the Marcos. We are loyalists for the Filipino people. Galit na galit tayo noon sa mga Kultong Dilaw. Ngayon, eto exactly ang ginagawa ni Bangag. Binabaliktad niya yung mga tama, yung mga mabubuti na makakadulot sa inyong buhay, na makakapagpagaan yung mga programs, mga palangga, na dapat maibsan ang mga magkakapag-create ng jobs to itong mga railway transit, Mindanao Railway Transit, at iba pa, mayroon pa sinabi si JVRC ito, even sa Metro Manila o saan pang bahagi. Mga kababayan, ang ayuda, uubusin nila ang pera ng almost 600 billion.
Pero ito, 200 billion o kahit 300 pa, first year yata, yun ang, kung tama, sa first year lang yun, we're talking about 189 to be exact, 189 billion for particular year, just 1 year. Pero ang ayuda, 500, magkano yun? Almost 600 billion. So nakikita nyo palangga. Kasi yung kajotahan ng administrasyong ito ay patuloy na naghihiganti at ayaw nila mga palangga na maipagpatuloy ang mga magagandang proyekto ng Duterte administration. Again, this is politically what? Politically motivated at ito'y paghihiganti ng kajotahan ng hayop na gobyernong ito. Kaya sabi ko nga, sumama na kayo kila JM at magkaroon na kayo ng EDSA. My God! Nasasayang ang ating pera, nasasayang ang pondo. Imagine mo, imbis na magka-create ng jobs dyan sa Mindanao at sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa mga proyektong ito, hindi pinaprioritize ni Bangag yan. Duterte yan eh. Di ba? Makakatulong ito sa paghihirap nyo dyan sa Mindanao. Magkakaroon kayo ng trabaho. Di ba? Ang magbe-beneficio nito, hindi naman Duterte. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi si Duterte ang magbe-benefits ito palangga. Ayusin mo yung infrastructure. Service, mapapabilis ang pagbiyahe from point A to point B. Kung dati 4 hours, magiging 1 hour na lang. So, kapag napapaiksi mo ang travel time ng mga tao, ng mga negosyante, the more na magiging growing ang ekonomiya. Pero sa panahon ni Bangag, wala silang pakialam sa inyo. Magpakabangag na lang kayo forever. Sinasayang nila ang pondo, ang resources ng taong bayan dito sa mga ayuda dahil hindi naman yan napupunta sa taong bayan. Kasi hindi lahat yan napupunta sa taong bayan. Baka ang 60% niya ng 500 billion or almost 600 billion ay napupunta sa kanilang bulsa. Kaya nga ayaw i-audit yung flood control ng mga nagpapanggap na auditor dyan sa WAD Committee, yung 1 billion a day, kasi nga sila ang mga inayupak ang nakikinabang. So yung mga ganyang klaseng pangbangag na mga desisyon ni Bangag nga di ba? Madalas, mga kababayan, ang nagsasakripisyo, talagang kayo. Imagine mo, ang gaganda ng mga flagship project ni Pangulong Duterte. Di ba? Sumakay sinakyan ni Bangag yun na, tuloy natin yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, ganito, ganyan, Pero yung ginamit lamang niya ang mga Duterte, si Inday Sara, para sa paghiganti at pagnanakaw at maghari-harian muli sila. Hindi continuity o build ang ginawa ng mga Bangag, kundi ito ay continuity ng pagnanakaw ng panahon ng kanilang ama at ngayon ay tuluyan ng dadagdagan pa nila. See that? Ngayon, kailangan nyo ng what? Kailangan nyo ng gumawa ng paraan. Kawawa naman ito mga abandoned projects na ito. Na ang makikinabang nito ay taong bayan, hindi si Inday Sara. Ba't naman pakikinabang si Inday Sara? My God! See? Ang daming mga diniscontinue na mga proyekto. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!